Ngayon ay ginugunitan natin si Papa San Pablo ika-6. Sa paggunitan natin sa kanya, inaalala natin ang isang papa na namuno sa simbahan sa panahon ng malaking pagbabago. Siya ang nagpatuloy at nagtapos ng Second Vatican Council, isang mahalagang yugto kung saan hinanap ng simbahan kung paano ipahayag ang pananampalataya sa modernong panahon. Ngunit ang kanyang pamumuno ay hindi madali. Maraming hindi pagkakaunawaan, kritisismo, at mga pagsubok. Sa kabila nito, nanatili siyang tapat sa Diyos at sa simbahan. Isa sa pinakamahalagang ambag ni Papa San Pablo ika-6 ay ang kanyang malinaw na turo tungkol sa dignidad ng tao at kabanalan ng buhay, lalo na sa kanyang encyclical letter, Humanae Vitae. Ipinakita niya na ang tunay na pananampalataya at pagmamahal ay hindi lamang pagsunod sa uso, kundi sa kalooban ng Diyos kahit mahirap. Si Papa San Pablo ika-6 ay kilala rin sa kanyang pagpapalaganap ng ebanghelisasyon. Paulit-ulit niyang binigyang diin na ang simbahan ay umiiral upang ipalaganap at ipahayag si Kristo sa buong mundo. Ngunit ang ebanghelisasyon ayon sa kanya ay nagsisimula sa personal na kabanalan. Hindi sapat na magsalita tungkol kay Kristo. Dapat siya ay makita sa ating buhay. Sa kaniyang buhay, makikita natin na isang taong may malalim na panalangin, ngunit handang harapin ang mundo. Hindi siya umatras sa hamon ng kaniyang panahon. Sa halip, tinanggap niya ang krus ng pamumuno ng may kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Ipinapakita nito na ang pagiging tapat sa simbahan ay hindi laging madali. Ngunit ito ay daan ng kabanalan. Mga kapatid, ang paanyaya sa atin ngayon ay manatiling tapat sa ating pananampalataya. Mahalin ang simbahan kahit may kahinaan ang mga tao sa loob nito at ipahayag si Kristo sa ating buhay araw-araw. Sapagkat tulad ni Papa San Pablo ika-6, ang tunay na kabanalan ay hindi pagiging perpekto. Ito ay katapatan sa Diyos sa gitna ng pagbabago, pagsubok, at hamon ng mundo. Papa San Pablo ika-6, ipanalangin mo kami.